igsoon, ang atong OFW nga mga kaigsuonan nga ga-attend og Bible study every Friday night, no, si Aljen ug si Judith naa sila. Nagtan-aw nato ron, kauban nato si Gingging ug si Tutong, no, ang si DJ Ridsel ug si Gingging yung asawa. Oh, I don't know kung nakagawas na sila sa ospital kaya na-disgrasya sila atong nakagawas na. Oh, nagpahuway sila sa ilang balay ug si Gingging nagtan-aw ra sila sa online, no. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo mga igsoon nga naglantaw online, silang Pastor Val, Pastor Lydia nagtan-aw pud online. Ug ang uban pa mga igsoon nga dili na ko makita dire, ang Ginoo magapanalangin ug magatandog kaninyo sa inyong nahimutangan, kaya ang gahom sa atong Dios walay limit. Amen. Ingnan mo tupad ang gahom sa Ginoo walay limit. Dalay ko ng Dios. Now, before tamo adto sa atong slide, I would like to request our projectionist i-open ang Psalm 128 verses 1 and 2. Psalm 128 verse 1 and 2. Sige, dungani ko ninyo pagbasa niini mga igsoon. Ready, go. Blessed are all who fear the Lord, who walk in His ways. Verse 2, you will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Bulahan katong mahinadlokon sa Ginoo, og nagatuman, nagalakaw sa iyahang mga balaod. Kay magakaon ikaw sa prutas sa imong pangabudlay. Amen? Og ang panalangin og kalambuan maimuha. Ingnan mo tupad, panalanginan ka sa Dios. Hallelujah. Amen? Panalanginan ka sa Ginoo. Ang muamin ray makadawat mga igsoon. Okay. Ang atong i-show nga to ang PowerPoint. Kaya sa'yo nakita ninyo sa ato ang projector? Harina o oil. Nag-signify na siya sa mga gagmay nga mga butang nga naa nimo. Nag-signify na sa mga simpleng butang nga imong ikasarang. Pero dako ang mahimo sa Ginoo, pinaagi ang gagmayng butang nga naa sa imong kinabuhi. Pinaagi sa ang atong tema ron mga igsoon nagaulahan, just obey. Tuman lang, inay mo tupad, tuman lang. Amen? Naa ang panalangin sa pagkamatinumanon. Husga pagkuhit imong tupad ing natuman lang. Ang problema nato mga igsoon, no? Problema nato dili ta mo tuman, labi na og dili ta makabatsyag og linog. No? Abi nato tawhay na kayong kinabuhi, kontrolado na nato tanan. Pag abot sa linog mga igsoon, ang mga babas ng mga tao, Diyos ko, Ginoo, tabangi ko. No, puro na lang Ginoo ang mga baba. Pero sa wala pa'y linog, unsa manimba ta? Ay, busy ko. Unya lang. Daghan ko obrahon. Pero mga igsoon sa dihang naanay linog, uy, mabatsaga na to mga igsoon nga. Juday tayo mahimo, no? Kung magdugay to siya mga 5 minutes, patay tatanan. Laliman kang karsada, murag ka ng tubig. Agwib-wib, ang imong bungbong nga simento, murag ka ng, murag perting humuka. Nga naman, tungod kay, wala gyud tay mahimo mga igsoon kung kana nga mga kalamidad moabot sa atong kinabuhi. Gipakita na sa Ginoo, giwarningan ta sa Ginoo. Uy, asa naman karon nganong wa naman kamutuman, no?
Pero salamat sa Ginoo sa mga matinumanon kay andam ra na anytime. Isa mingog amen. Pero kana warning na sa mga tao ba nga wala gyud walay panahon sa Ginoo, walay pagtuman mga igsoon. The root word for obey in Hebrew is shama. Shama. It literally means to hear. Pamati. Pamati. Sa Hebrew manggod mga igsoon, pag ingon niya, if you obey, if you shama, ug mamati ka, ang understanding ana, pag ingon nga namati ka, mutuman ka. Murag tingob na ba? Pag ingon nga nakabati ka, ang pag-insindi, automatic mutuman ka. Ang problema sa English ug sa Pinoy, mga igsoon, pag nakabati, why natabo? Nagpabungol-bungol. Mauna mga igsoon, ang panalangin pud hunit pa sa panit sa anay. Mga igsoon, hunit kayong panalangin. Nga naman, walay pagtuman. Ang anda mo tuman mo ingon og amen. Okay. Now, muadto ta sa istorya sa Bible mga igsoon nga kanang murag imposible tumanon pero gituman nila. Sa diha nga ilang gituman, nahitabo mga igsoon ang mga dagkong butang sa ilang kinabuhi. So tan-aw na to ang tulo ka istorya nganong kinahanglan kang mutuman o sa dihang mutuman ka unsay mahitabo. When you obey, number 1, God makes a way. Kung mutuman ka, ang Dios muhimo og pamaagi. Amen. Okay. Tanaw na to ang Exodus chapter 14 verse 16. Niingon din ha, dunganan na to pagbasa. Ready go. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. Niingon ang Ginoo kang Moses, ibayaw ang imong sungkod. Unsa man na imong gigunitan. Kaya nagreklamo naman ang mga tao, Moses, patay na taani ang sa atong likod, gagukod ang mga army sa Egypt. Unya karon ang atong atubangan, dagat, asa man ta paingon? Naa na ka sa dead end, no? Wala na kay atuan. Ingon dahil si Moses, Lord, unsam ni? Gidara minimo diri para mga matay mi. Ingon ang Ginoo, Moses, unsay naa sa imong kamot? Ingon si Moses, Lord, sungkod ra man eh. No? Ingon din ang Ginoo sa verse 16, ibayaw na imong sungkod ug dupha ang imong kamot aron nga mapikas, matunga ang dagat ug maglakaw ang akong katawhan sa mala nga dalan, no? Agianan. Okay? So makita nato mga igsoon, niingon ang Ginoo, unang question sa Ginoo, what do you have in your hand? Unsay naa sa imuhang kamot? Kung ikaw si Moses, nagunit kag sungkod, dako kayo imong problema, giingnan ka ibayaw na imong sungkod, kay pikaso na ko ang dagat, mutuo ka? Unsa nga klaseng command, no? Unsa nga klaseng sugo? That's a weird command. Sa atong literal nga pagtan-aw mga igsuon, dat-on ta mo dito atubangan sa Dilpilar tapos moingon ko nga iisa na ko akong sungkod. Manghulam kog sungkod ni Brad Bibot kay wa man ko'y sungkod. Isa na kong sungkod tapos moingon ko manglakaw ta sa tunga sa dagat ha. Huwatan ninyo mapikas. Would you expect that to happen? That is a very weird command that you stretch up your staff and it will open up the sea. In natural sense, makaingon jud ka nga naunsa naman eh. Naunsa naman eh. Pariharan maingon ka nga, Lord, wa ko'y bugas.
Wa ko'y kwarta. Gutom na ko. Unya mo ana ang Ginoo nimo. Lakaw dito sa tindahan. Pagpalit dito. Ha? Ingana ra na istoryaha, suguon ka og usa ka butanga. Di nimo kayang buhaton. Pero ang title sa atong sermon, Just Obey. Ingon si Moses mga igsuon, Lord, sungkod raman eh. Unya, what if it was a pencil? Gigunitan ni Moses. Imagine na ninyo, kung lapis to ang iyang gigunitan, mapikas to ang dagat, dili. Gamay ra po'y pikas. It was not about the size of what you are holding. It is about your obedience sa gisugo sa Ginoo. Kay ang pagtuman nimo nagpakita nga nituo ka ug nisalig ka niya. Amen. Ang butangan ni duol ni Jesus Christ, hiingon siya nga, Ginoo, gusto kong makakita. Unsay gihimo ni Jesus, nipunit og mga lapok, giludan ang lapok. No? Walay kaso sa buta kay wala siya kakita nga giludan. Pero ang mga nagtan-aw, mga disciples moingon, lapok na gyud, giludan pa. Unya iyahang gitapal sa mata sa buta. Pagkahuman nangutana ang Ginoo, kita na ka? Ingon ang buta. Kakita ko murag mga kahoy nga naglakaw-lakaw. Usba na tog hilamos. Usba na tog ampo. Paghuman, nakakita na ka? Nakakita na ko. Amen? Mga igsuon, wala na sa elemento nga iyang gigamit. It's not about the soil. It's not even about the laway. It's about our trust sa ginahimo ni Ginoong Jesus. Pagsalig nato niya, sa una, sa nagtrabaho mi dito sa Tubuso, nagpioneer mi. Si Blessy, baby pa. Niabot ang time, mga igsuon nga nahutdan mi o gatas niya. Pagkahurot sa gatas, ingadto ko sa kusina, nag-init kog tubig. O Lord, unsa man, hilak naman ang bata kay igutom na. Unsa man ko ni Lord, wala man taong ko ipatutoy ani akong anak. Hingnan ko sa Ginoo ang kalamay. Ang kalamay. Nagtimpla ko og duha ka kutsarang kalamay, gibutang nako sa ininit tubig. Gipatutoy nako sa akong anak. Perti butaw niyang tutoy, abi niya lamiam ni. Ko Lord, mauna lang ni nabilin. Kabalo ko nga ang kalamay wala jud ni siya sustansya. Pero himuon ni nimo murag gatas ang nainom sa akong anak, tagaan ni nimo siya kusog. Salamat sa Ginoo kaya kung anak although wa jud siya mudako maayo iyang lawas, pero ang mga talento daghan jud kayong gihatag sa Ginoo niya, no? Ug wala may maunsa atong mga panahon nga nagpigaduhan may mga igsoon. Basig inyo pong patutuyog kamay inyong anak, ha? Para matalented. Hiagi mi anak mga igsoon. Pero unsay sultis Ginoo? Just obey. Kuhitay mong tupad, just obey. It was about the obedience of Moses. Usahay makaingon ka, Lord, imo man kung gitagaan ani nga posisyon niya, dili na noon ako magamit, kay imo man kung tawgon sa ministry, just obey. Amen.
Tumana lang ang Ginoo. Kaysa dihang mutuman ka, ang Ginoo maghimo og agianan. He will make a way. Okay? Sa verse 21. Then Moses stretched out his hand over the sea. Iyang gibayaw, dili man gani ang sungkod iyang gibayaw diri no? Ang iyang kamot, ang iyang gidupa. And all that night, the Lord drove the sea back with a strong east wind. Giabrihan sa Ginoo pinaagi sa kusog nga hangin ang dagat, mga igsoon, and turned it into a dry land. Ang kusugang hangina nga ang dagat nahimong uga nga dalan, mga igsoon. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on dry ground with a wall of water on their right and on their left. Imagine na ninyo ang ilang wall, ang ilang pader, tubig, dagat. Dayon naglakaw sila sa uga nga agianan. And that's the history sa mga tao nga nisalig ug nituman sa Ginoo. That was very impossible to happen. Siguro maglakaw ka ato, magtanaw ka, ako'y kalawom sa dagat. Malumpag ni kalit basta kay lumos gid mi ani, no? Pero mga igsoon, kontrolado sa Dios ang tanang butang. Paglinog sadya kayo kay nagpungko mi. Pahuway bag umihong magpanihapon, nagtan-aw mi sa kanang usa ka salida sa Netflix. Dapat minilablis pastora dito sa Pikas. Dugay linog. Ana sila bli. Pang, linog pang. Linog. Hidagan sa siyang mama, iyang gigakos iyang mama. Ako wala mausab, ako ang posisyon gana ra gihapon ko. Naminaw ko unsay mahitabo, pero akong prayer, Lord, save us. Save your people. Nakaingon ko mga igsoon kung katong yung ato kakusog mo dugay siya mga 2 to 3 minutes. Walay mabilin. Way mabilin. Patay tatanan. Meaning to say, ang tanan nimong giiskuylahan, ang tanan nimong gipangabudlayan, ang tanan nimong gipanikal, ang tanan nimong napundar, sa usa ka pagpamilok pwede diay nang mawala diha nimo mo na mga igsoon nga kadto nga panghitabo iyahang gibalik ang atong pagsalig dili sa mga butang kundi dili ngadto sa atong Ginoo. Amen. So kung unsay ingon sa Ginoo nimo, tumana. Tumana lang. Amen. Maadto ta si kaduha. Sa dihang mutuman ka, God multiplies your resources. Padaghanon sa Ginoo ang mga panalangin nga naa sa imong kamot. Tan-aw nato sa Luke chapter 9, verse 16. Dungana nato basa, ready, go. Taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke them. Then he gave them to the disciples to distribute to the people. Ingon din mga igsoon, gikuha niya ang 5 ka tinapay ug 2 ka isda, iyahang gipasalamatan ang Ginoo, nagampo siya sa langit, then he gave thanks. And then he gave them, iyang gipanghatag sa 12 ka disipulo ang 5 ka tinapay ug 2 ka isda, ug iyang giingnan ang mga disipulo i-distribute ni sa asa, i-distribute ni sa 5,000 katao. Parihara na itong nananghid mi sa akong tito. Wala day ito'y kwarta. Tito, muadto mi sa kulon, ngayon ta may kwarta kay mamalit mi og kanang mga sanina og
kanang mga sapatos namo kay musugod na ang klase. Ingon si Tito, di ay 100. Bahina na ninyo, ibalik ang sukli ha. Kung ikaw usa sa mga disciple, unsa na lang kahato kagagmaya ang tinapay o ang isda nga imong gibitbit, unya suguon ka sa Ginoo, i-distribute. Ha? I-distribute ni, mao ni ang mangaon. Mura man ni communion. Kusi-kusi, gagmay kayo. Ano mo, sugo man ang Ginoo, binuang man ang imuha, Lord? No? Lord, unsa na imuha? Suguon man ko nimo pa-distribute ani, kaigo ni? Mga igsoon, pahinumduman ta mo. Nga gipalit taning lugara, 100,000 ra atong kwarta. Ngano nakaigo man? Atong palakpakan ng Ginoo. Ang tubuso, gisugdan ako pagpaobra ang building. 3,800 ra ang kwarta. Buhi pa man na si Brad Anghelo, siya may nag-obra ato. 3,800. Gipasugdan ako, build ang building sa tubuso. Nganong naamang simbahan sa tubuso nagtindog. Ano man, tungod kay nituman ko, ug sa diha nga nituman ko, gimultiply sa Ginoo ang mga resources nga naa sa imong kamot. Makurat na lang ka, nga nahuman na, makurat na lang ka na apay sobra. Hallelujah. Amen? Dalay ko ng Ginoo. So, pag-ingon sa Ginoo nila, i-distribute ni. Tagpila ka ato ka tinapay, no? Unsa ka ato kadagkua. Kay pakanon na to ang 5,000 ka tao. Siguro, mga igsoon sa ilang pag-distribute, nagpiyong na to sila. Kuha mo, kuha. Sige. Tingala rapod sila nga, sige rapod kuha ang mga tao. Sige, kuha. No? By faith, kuha. Mga igsoon, ang 5 ka tinapay o 2 ka isda nakapakaon og 5,000 ka mga lalaki, mga tao. Kay gingon sa Bible, ang mga tao, mga lalaki raman. Ang mga babae, dili man sila tao, guro. Ingon man dito, giihap ang mga lalaki, mga tao, 5,000 kabuok, walay labot sa babae o sa mga bata. Meaning to say, siguro na sila sa 12,000 kabuok or 10,000 kabuok, wata kabalo. Pero nakakauntanan. And tanaw na to ang next verse. Sa verse 17. Atong basahon. Ready go. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. Silang tanan nakakaon og nangabusog. Wala moingon dito, nakakaon sila og nagpanilap. Lain man ay nakakaon og gamay niya. Kulang pa. Murag tukpon ang iyang tupad. Ang gisulti sa Bible, nakakaon sila tanan og nangabusog o gila pa yung gipamunit ang mga sobra, nakatigom sila og 12 ka basket nga puno. Hallelujah. Hallelujah. If the Lord asks you to do something that is so weird, umingon ka, Lord, kulang man eh, nga nung moingon man ka nga obrahon ko ni, nga wala man ko'y ikasarang ani, tumana lang, kaya ang Ginoo nalay bahala ana, kung unsaon niya, makurat ka na apanay sobra mga igsoon. Kinsay mo tuoan na? Napanay sobra. Si pastor ni challenge na po giving niya, ihatag ko ni ron, maglakaw na lang ko pa uli. Sultihan ta ka mga igsoon. If you just obey,
the Lord will bless you more. Just obey. Dili na para sa tao nga tagaan, para na nimo nga nihatag kay pauswagon ka sa Ginoo. That is the next point nga atong pagkahisgutan, mga igsoon. Number 3, when you obey, God sustains His provisions. No? I-sustain sa Ginoo iyahang palahutayon ang imuhang provision nga nadawat nga gamay. Tanaw na to sa 1 Kings chapter 17 verse 13. Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son." Niabot ang time, mga igsoon, nga adunay gutom sa yuta sa Israel. Og si Elijah nangita og pagkaon kay ang uwak nga manugdala niya pagkaon kada adlaw, wala na motungha. So hingon ang Ginoo kang Elijah, lakat didto sa saripat kay tuay babaeng balo nga akong gitagana para nimo, siya mo pakaon nimo. Unya ang babaeng balo nga iyang naabtan nangahoy, mga igsoon, ug ingon siya, maayong buntag madam. Ingon ang babae, maayong buntag pod. Ingon siya, tagai ko og tubig, na kay tubig siya, magkuha kog tubig. Pag ingon magkuha og tubig, ingon siya, madam, paamani og pan. Ingon ang tigulang, as surely as your God lives, nagtanaw man na ang imong Ginoo. Ang tigulang nga balo nakabantay nga si Elijah alagad sa Ginoo, siya buhi man na imong Ginoo, wala na ko'y harina. Ang harina nga naa na ko ron, usa na lang kakumkum ug lanang nga gamay. Amo aning lutuon. Pagkahuman ani, mga matay nami sa kong anak, kay mauna lang ning katapusan. Muna ningon si Elijah sa verse 13, ayaw kahadlok, buhata ang akong giingon kanimo, pauli og unaha ko pag-ubrag tinapay. Unaha ko. Ingon ang alagad sa Ginoo, unaha ko. Usahay masalaan ni alagad sa Ginoo nga dalok-dalok. No, nganong unahon ang alagad sa Ginoo? Kay anha moagi ang panalangin. Unaha ko. Pagkahuman, paghimo og para sa imong kaugalingon ug sa imong anak. Huh? So siguro pag uli sa babae, mga igsoon, nagluto siya tinapay, wala na harina, wala na ilana, kay katapusan na ito yung gibubo, iyang gidala dito kang Elijah. Sir, kauna. Yung si Elijah mo, sige, balik dito. Pagluto. Ang tanaw, ang taong babaeng balo, nagkaon si Elijah. Hasta no, pagbalik na ko, wala na unod na, mas kamgi ko ni tawhanan eh. Mas kamgi taning tawhana. Pero pagbalik niya, mga igsoon, naa na po'y harina nga pareha ato kadaghana. Naa na po'y oil nga pareha ato kadaghana. Hallelujah. Unya sa verse 16, mga igsoon, for the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Kay wala mahubsi ang tibod sa harina ug ang tibod sa lana, tungod kay gituman sa Dios ang iyang gisulti sa iyang alagad. Amen? Amen? If God tells you to give what you have, just obey.
Amen? O, na, jutay na lang ang amen. Amen? Okay. Elijah can always be fed by God using anybody. Si Elijah pwede itong pakanon sa Ginoo using a bird or anything. But why did God orchestrated the meeting of Elijah and that widow? Nganong gi-arrange man gyud sa Ginoo nga magkita sila ng adlaw nga pwede man si Elijah pakaunon sa Ginoo ginamit ang uban nga mga butang. Pwede niyang gamiton ang langgam maghatod og pagkaon. Nganong gi-orchestrate man sa Ginoo ang ilang meeting? Because God saw the need of that widow and God wants to bless that widow. Pero kinahanglan siya mo tumandaan. Usa kuhitay mong tupad ing natuman sa usahay gusto nato dayon panalangin wa pa ta katuman. Wa pa gani kakahimo gusto na ka Lord panalangin ko daan usa ka mutuman. Sigurista po tanda ko. O ingon na ang batasan sa widow mga igsoon maingon siya nga pakitasa ko usa ko magluto og pan be pakitasa ko nga mapuno ni be ang puwi ko ning ako ang tibod be mapuno ning harina be mapuno ning oil pakitasa ko kay di ko kakita dili ko magluto para nimo kami rani. Diba? Actually, mauna ang mga kinaiya sa mga tao karon. Pakita sa ko, usa ko mutuman. Pero ang kinaiya nga gusto sa Ginoo, tuman sa para makakita ka. Sa military na gitawag, obey first before you complain. Tuman sa, usa ka mo reklamo. Wala. Usa pa may reklamo nimo, nakatuman naman ka. Usahay magduda ta kung ingnon ta sa Ginoo nga himuan ni Lord gamay naman lang gani ni mohimo pa hinuon ko naunsa naman taon ka pero kanang higayon nga gisultihan ka sa Dios gusto kaniyang panalangin sa dihang mutuman ka sa mga imposible nga sugo sa Ginoo maunang panahon na nga iyang ibubo ang panalangin sa imong kinabuhi. Hallelujah. So if God challenges you to do something, umingon ka nga, murag imposible hapon ani Lord, eh? Just obey. Just obey. Amen? Kuhitay mong tupad na just obey. Amen. Manindog tatanan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Obedience and blessings are closely tied up with each other. You can never experience miracles without obedience. If you look at the stories in the Bible, you will always find these people who experience the miracles are always people who obey. Amen. So muna mga igsoon, I challenge us all to be obedient. Usahay, Pastor Christian naman ko, ang problema na ay duha ka klaseng Christian, ang obedient Christian o ang Christian nga disobedient wala ra. May lang gani kinahilinog panag sa mabutan tatanan. Salamat sa Ginoo kung tuloy-tuloy na itong kabutan mga igsoon. Amen. Kuhitay mo tupad din na ipadayon na imong patuman. Hallelujah. Amen. Kinsay gusto makakita og milagro sa inyong kinabuhi? Tumana ang Ginoo. I request our pastoral staff to distribute the bread and the cup. October na mga igsoon. Duha na lang ka bulan.
God is faithful. Abi nimo dili na ka maabtan aning bulana kay daghang ka kay balayran, daghang ka kay problema. Pero the faithfulness of God sustains you. Amen. Ang provision sa Ginoo sa life sa widow nakaabot hantod nga ni ulan. Kaya ang provision sa Ginoo iyang i-sustain sa imong kinabuhi kung matinumanon ka. Hallelujah. Every first Sunday of the month, we are celebrating, commemorating the Holy Communion. Ang balaang panihapon ng gibili ni Ginoong Hesus. Ipahinumduman ta nga pinaagi sa iyang lawas, kita nangaayo, pinaagi siyang dugo, kita nahugasan. Being Christians, mga igsoon, maunay butang nato sa itong kasing-kasing. Nanunuwas ko, dili kung kaugaling kabuutan, kundi sa gibuhat ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Hallelujah. Huwag ang Ginoo mga igsoon, nagpahinumdum nato, naabot ta ani nga punto sa atong kinabuhi because of what He has done. Not because of our abilities, not because of our wisdom, not because of our goodness, but because our God is faithful. He died for us. He gave Himself aron lukaton ta gikan sa pagkagapo sa sala. Muna atong hinumduman mga igsoon, always be thankful to God. Ug sa padayon nato nga pagkinabuhi, kanunay natong handumon ang gihimo sa Ginoo, kanunay nato siyang pasalamatan. Hallelujah. Let us pray sa tinapay ug sa kupang. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we thank you for this bread and this cup that your people are holding. Thank you for giving us this opportunity to remember what you have done on the cross. We pray that as we do this, Lord, your anointing and your blessings will be upon the bread, upon the cup, and upon all the people who are going to partake of it, Lord God. Thank you for the power. Thank you, oh God, for the significance of this commemoration. Lord, it will happen to your people as we have faith in you, Lord Jesus, because of what you have done for us. Lord, bless us and give us faith as we partake of it. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Atong ibayaw ang tinapay. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took bread, and He gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." Mag-amgit kita sa tinapay. Atong ibayaw ang kupa. In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Mag-ambit kita sa kupa.
Lord Jesus, nakita nimo ang mga kamot sa imong mga anak nagabayaw karon. Among giila nga wala kami gahom sa among kaugalingon. Nabuhi kami tungod sa authority nga imong gihatag kanamo. Nining adlaw ang matag usa ka kamot adunay pagkinahanglan. Ug among gipangayo Ginoo nga imong ibubo sa ilang mga kinabuhi, sumala sa ilang pagkinahanglan sa pangalan ni Kristo Jesus. And we pray, O God, nga ang tanang buhat sa kaaway dili mo daog sa ilang kinabuhi sa pangalan ni Kristo Jesus. Ug among gideclare Ginoo nga ang adunay mga sakit makaangkon og kayuhan, sakit sa lawas, kalagog espiritu makaangkon og kayuhan. Ang naay pagkinahanglan sa pinansyal, sa material nga butang, ikaw magatagbo Ginoo. Kung unsa man ang pagkinahanglan sa imong mga anak, Lord, salamat kay mo ibubo ang panalangin sa ilang mga kinabuhi kanamong tanan, Lord God. Bisan pa ang nagtanaw online, Ginoo, pabatsaga sila sa imong gahom. Salamat, Lord, nasulod nining bulan Ginoo sa Oktubre, masugata namo kanunay ang imong mga panalangin sa tanang mga butang nga among pagabuhaton sa gahom ni Kristo Jesus, sa imong dihog sa among mga kinabuhi, sa among pagtuman kanimo. Salamat Ginoo, mahitabo sa among kinabuhi, sumala sa imong gisulti sa imong pulong, sa among negosyo, sa among panimalay, sa among mga trabaho, ang imong panalangin magauban. This is our prayer and we seal it in the name of Jesus. Amen and amen. Magaling ko ang tanan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang pulong sa Ginoo bag-o ra jud kaayo. Bag-o ra jud og buhi pa jud kay istong kasing-kasing. Amen. Just so be. Hallelujah. Ang pulong sa Ginoo naa makita sa Salmo 128 verse 2. Ngayon ang pulong sa Ginoo nga makakaon kamo sa inyong mga hinaguan og magmalipayon kamo og magmauswagon. Amen. Praise the Lord. Ang pulong sa Ginoo nga aduna joy ka lipay, aduna joy mauswagon basta madpadayon nga matinumanon. Amen. Hallelujah. Kanang mo testimony sa kog kadali. Hallelujah. Say kadali. Ayaw mo pagdali kay karon ra ni Domingo ha kanang sunod layo na pon Domingo. Amen. Kanang dito mi sa kuan ba sa Boracay. Women's to dugay-dugay na. Praise the Lord kay ang pulong sa Ginoo na dito speaker mengan kanang ang yang negosyo kanang gamay kay ba pamahaw lang nalibod-libod siya. Unya na ako nito sila yung mga kuan kanang buluhaton sa dako sa simbahan nga grabe ang pastor pa kung anon ba pahatagon og kwarta halos nagjud kuno mahurot ilang kwarta hinatagay dito jud kuno ang hinatagay kusog jud kayo hinatagay dito sa iyang testimony dito sa Boracay. Unya kami nagwalis speaker siya atong tungora pero ang iyang gikuan para murag sa tight spot ang experience niya iyang gisulti namo nga kanang dito kuno sa ilahang mga convention kanang mahurot jud ilang kwarta sinatagay. To God be the glory. Ingana siya na siya nahurot na ko na iyang kwarta, Lord magunsa na lang ko mulakat na lang ko ani ingana siya nya kay ang Ginoo dili biya pod musugot nga kanang pasagdan sa Ginoo katong matinumanon ay di pod siya gusto kay ngano man tagbuon po si Ginoo ang nay mga salakyan. Yan declaration ra nga sige hatag ini siya. One day magmauswagon siya. Anak siya murag makuan man pud ani sa palahatag. One day mahuman ko pag-eskwela sa kong anak. One day managhan akong kwarta. Amen. Tinuod jud. Nakatestimony to siya atong panahon na tungod kay dato na siya sa paghatag. Nadato siya sa pagdugay hinatag. Amen. Sa una kuno
motor ilang service sa ilang silingan mo sakay ra siya. Karon grabe ang service pating daghana. Ha? Amen. Daghan kaayo na siya kanang salakyan para sa ministry. Amen. Kasi naghandom og panalangin. Amen. Hinsay maghandom og wagon sa tanang bahin. Karon na pa tay utang sa sunod, wala na tay utang in Jesus name, ha? To God be the glory sa mga kinabuhi nga padayon gud ang Ginoo magmauswagon sa kinabuhi. Amen. Dili gusto ang Ginoo mamigado ta. Amen. Ang mga naong niyo, mga dato na kay mga naong. Amen. Ay, mga naong ninyo. Wala dili na ko makaingon nga nagikan mo sa uma, naguna ana, wala na pagkang gapahan ninyo. Amen. Ang ayan na mo kay masakay og service, ha? Hallelujah. Daghan ang may mga service dire. Amen. To God be the glory. Bita sa among negosyo, usahay kanang naay dili kana ri sa mua, balo na mo sa negosyo, dili tanan kuan kanang dili tanan ka sana kanang usahay wala kayo mamayad. Nalipay ra kano, grabe ang pagpaubos mo adto na kag bukid niya. Wala pa kay nakanabayran, Lord. Bangi ko, Lord. Hallelujah. Mo adto mi sa bukid, among kwarta mo na to, pero to God be the glory. Kay nindot kayo ang Ginoo. Among kwarta makurat rami. Mapuno among multicab. Hallelujah. Pila ka tausan ko Ginoo. Milagroso juga, Lord. Kini mga babuya, Lord. Tinood bitaw na ka mga tigulang may mga babuyan sa bukid. Ang ginahandom si buwit. Bisag biingon pa silang tilisa nga kasan nila muni muna. Biingon jud nga, da si buyet ra na tagaan na mo ay. Muan mo. To God be the glory sa mga pabor. Si buyet kanang gihandom sa bukid. Ha? Amen. Kung makautang man ta, mubayad man ta. Amen. Kailangan ta ibayad. Amen. Praise the Lord. Ang pulong sa Ginoo. Kuan pa kayo, buhi pa kayo itong kasing-kasing karon nga kabuntagon. At ta sa mga pag-ampo. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dalaygon og mahigugmao na mga Dios. Daghang kay salamat ning matahom nga kautuhon, Lord God. Nga dako kayo ang imong pagagamhanan sa among makinabuhi nga mupadayon kami nga mulambo tungod kay ang Dios nga gamhanan nga among gisimba dili tiaw-tiaw, Lord God. Ikaw ang Dios nga tag-iya sa langit ug sa yuta. Salamat kaayo ang tag-iya sa among mga kinabuhi. Salamat kaayo, Lord God, nga padayon jud ikaw magatiman sa among mga kinabuhi. Salamat sa padayon nga malipayon kami, Lord God, nga mutuman dira kanimo, Lord God. Salamat kaayo si mong pulong karon nga kautuhon nga dili kanimo balik nga kawang sa among makasingkasing, Lord God. Aduna yun ni kahimuan sa among makisingkasing sa pagtuman, Lord God. Salamat kaayo sa mga katawhan nga padayon nga malipayon sa paghatag. Salamat sa protection sa kada adlaw bisag asa kami paingon, Lord God. Salamat si mong gahu magalukop ka namo walay buhat sa kaaway nga magadisturbo sa among makinabuhi. Salamat sa pagtipig, Lord God, sa kada adlaw, Lord God. Salamat sa kaayo ang milagro sa among kinabuhi sa matag adlaw. Salamat sa padayon nga kalinaw kanamo, Lord God, anunay panaghiusa. Ginoo, gamhanan ka nga Dios nga among gilagaran nga motubag sa among mga pag-ampo. Salamat kaayo sa mga katawhan nga malipayon sa paghatag sa tay sa offering. Padayon kami musimba diha kanimo sa pinansyal nga bahin, Lord God. Salamat kaayo nga padayon gid ikaw magatagbo sa among gikinahanglan kada adlaw sa imong mga katawhan, Lord God. Gamhanan ka nga Dios nga among gialagaran, Lord God, nga ikaw ang Dios nga mohatag og mga pabor sa mga katawhan. Salamat kaayo nga padayon jud ikaw maghatag kanamog mga bag-ong idea kanamo, Lord God. Mga maayong desisyon sa among mga kinabuhi. Adunay kalipay, Lord God. Salamat kaayo nga mamauli karon ikaw magatipig kanamo og padayon nga magmalambuon among mga kinabuhi, Lord God. Ang tanang mga resources among mga income, salamat nga ikaw nagatipig in Jesus name. Nga wala na buhat sa kaaway nga mga disturbo sa among mga financial nga bahin, Lord God. Salamat sa kadaugan nga amo padayon nga among angkon sa among makinabuhi. Salamat sa mga pabor kanamong tanan. Salamat nga ikaw gid ang Dios nga milagroso, Lord God. Ang imong pangalan gamhanan kana, Lord God. Mao kanay pangalan nga
gikahadlukan sa tanan. Mao kanay pangalan nga among hinagibon sa kada adlaw, Lord God. Gamhanan ka nga Dios nga moatiman ka namong tanan. Ikaw ang Dios, magatipig ka namo ug ibalik na ko himayag dungog sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Praise. Amen. May buntag sa tanan. Just obey, no? Kay nag-obey na gid mi ron. Within 2 years and 9 months, no, sa busong pa lang mi, nagplano mi nga musto siya number ming tulo. Hanang anak na lang mi, nag 2 years na lang mong bata. Karon pa yun natabo. Thank you, Lord, sa ayahang pagkamayo sa mga kinabuhi. Mayo kayong Ginoo sa in behalf sa Women's Department. Ay, no? Naka-obey mi, naka-special na nakahalad mi alawiton dira sa mong buhay nga Dios. Yes, Lord, thank you, Lord, for this privilege you have given us. Thank you for the chance, Lord, this weekend to worship, to glorify your name. Mabuti ikaw, Panginoon, at hindi ikaw nagkukulang kailanman sa amin. Purihin at sambahin ang iyong pangalan. Amen and amen.
buti mo sa akin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Amen. Amen. Itong palakpakan at itong buhi nga Diyos. Indeed, God is so good sa atong mga kinabuhi, mga kaigsunan. Hallelujah. So, let's move on to our announcements. Mukolek og special offerings ang youth kay Sayaads 2025. Kanus ama ni October 28, 2025 to sa Bohol. Ang atong representative is Pastor Dave Ribada. So ang collected money will be used para tabang sa plite and pocket money ni Pastor Dave sa upcoming Ayaads 2025. So naay basket ipalibot si Pikoy para siya sa Ayaads. And then also sa women's, nagpa-announce si Pastor April nga mo-collect po sila special offering para sa women's nga naapektuhan sa earthquake dito sa Cebu. Assemblies of God nga women's ministry dito sa sa Cebu. So naay another basket nga ipalibot for special offering sa atoang women's atong pinaagi nga hinabang sa atong mga women sa Cebu nga naapektuhan sa earthquake. Kay naara ba dito sa Cebu jud ang epicenter sa earthquake, no? So ato silang tabangan pinaagi sa mga gagmayng hinabang atong mahatag. And then for the BGMC Alcansya culmination next Sunday, October 13, 2025, please bring your Alcansya mga kids, so mga kabataan, from our CE Director, Pastor Ramira. Bring ninyo yung Alcansya next Sunday, October 13. There will be short program for Jesus Kids Club BGMC culmination. So please wear your Jesus Kids Club t-shirt or kung wala, just wear white t-shirt. And then for the men's, ang inyong sectional men's fellowship when? On October 18, 2025 sa Asaman, Family Church Tiglawigan, Cadiz City. Ang oras is 10 a.m. and your registration mga tatay is 100 pesos. So inyong attire is white polo or white t-shirt. So mo na to mga announcements sa atong weekly schedules lagi na flash diri sa ato ang projector. Happy birthday sa tanang birthday and to God be all the glory. Ang gibalik ni Pastor Jen ang time. Amen. Naay ni natay service karong alas 2 sa hapon. Alas 2 sa hapon ay service sa necrological service diri. Naay kaila na to nga nihangyo nga diri daw dadon ang ilahang patay. So being Emmanuelians, no, serbisyo sa pamilya nga nasuban o mauna nga karong alas 2 ay I need all the mga musicians to be here, and Pastor April ang mo MC, no? So I need you to come ang mga ginagamit sa Ginoo na service. Okay? So manindog tatanan. Happy birthday din ni Pastora Gibian, no? Pastora Gibian Katipay, happy birthday. God bless you. Yan na lang na ang iyang special prayer, mga igso. Okay. Tuawiton ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The Lord bless you and keep you.
The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus Christ's name, amen and amen. Maayong udto sa tanan and God bless us all.